senior citizens po na headed by Mrs. Beth Villa, barangay captains headed by ABC President Arthur Panopio, kasama po ang mga bumubuo ng Sangguniang Barangay, ang ating pong SK Federation Chairman headed by Chairman Thierry Bron, department heads, ang ating pong pamahalang bayan, ang ating pong municipal administrator J. Casaira Arfadrid, Payeñas, nagkakaisang kababaihan ng Bay headed by Kapitana Cecilia Martinez, sa ating pong mga principal headed by our district director Dr. Neil Angeles, sa ating pong bisita mula po sa Aboitiz Foundation kay Engineer Maralin, at sa lahat po sa mga barangay tanod na nandito po ngayon, sa mga NGOs and civic organizations na dumating po ngayong umagang ito, sa lahat po ng kawani ng pamahalaang bayan ng Bayan, sa ating pong kapulisan headed by Chief Inspector Pastor Castillo, sa ating pong fire department headed by Fire Senior Inspector Caranto, at higit sa lahat sa aking pinakamamahal na pamilya, sa aking may bahay, sa aking 5 anak na nandito po ngayon, sa aking pong biyanan na dumating pa mula sa Maynila, sa Taguig, at sa lahat po ng aking mga minamahal na Bayeños. Isang mapagpalang umaga po ang pinaabot ko sa inyong lahat. Ang araw pong ito ay lubhang napakahalaga para sa ating lahat. Araw kung saan bilang isang ama ng bayan ng Baye ay mailalahat ko sa inyo at narating ng ating bayan dahil sa ating pagtutulungan. Ngunit nais kong linawin po muna na ang aking yahayak na estado ng bayan ay hindi ko po mag-isang nakamit sa bawat tagumpay na tinatamasa ng ating bayan, ay ang pagsusumikap po ng bawat namumuno, kawani ng pamahalaan, at ng bawat Bayeños na may masiting at hikain na iangat ang antas ng kabuhayan sa ating bayan. Unahin ko po ang agrikultura. Ang ating bayan po ay nabiyayaan ng gintong palayan at malawak na lawa. Sa bawat ani ng gintong bote na mga magsasaka at huli sa dagat ng maing isda ay pag-asa sa mga pamilya na umaasa ng kabuhayan dito at nagsisilbing pagkain din sa hapag ng bawat isang Bayeños. Sa agrikultura po ay nagkaloob po ang ating Provincial Agricultural Office ng isang flatbed dryer sa samahan ng mga magsasaka sa Maitim, sa barangay Maitim po. At ito ay alam ko ay pinagagawa pa po at dahil nagkaroon po ng konting problema. Ang fertilizer assistance po ay pinagkaloob din ng ating pamahalaan ng Provincial Agricultural Office, cash assistance na halagang 1,685 pesos and 50 centavos na tinanggap po ng 393 farmers na naapektuhan ng Bagyong Undoy. Certified seed subsidy kung saan 236 bags ng certified seed ang inabail ng mga magsasaka. Nagkaloob din po ng composting facility na tinanggap ng 3 organisasyon, retired employees ng UPLB, Barangay Masaya Trangka at Dila Multipurpose Cooperative Incorporated. Nagkaloob din po tayo ng 250 bottles of Lorspot insecticide sa 250 farmers na apektado ng armyworms at cutworms. Namahagi din po ng 5 tahon na rakumin sa mga magsasaka na apektado ng rat infestation. Ang Sangguniang Bayan po ay nagpasa ng Municipal Ordinance number 05-2011 na nagbabawal ng pagsusunog ng dayami sa ating bayan. Sinundan ng ordinansang ito ng mga impormasyong campaign upang mas mapatibay ang ordinansa. Nagkaroon po ng training at ng mass production ng indigenous microorganism
o IMO activator sa Barangay Dila. Nabahagi din po tayo ng Chaco Pesticides, Actara Pesticides at Metex upang makontrol ang rice black bag damage sa ating bayan. Sa pamamagitan po ng Office of the Provincial Agriculturist ay nabahagian ng mga magsasaka ng Barangay San Antonio, Basaya, Tagumpay at Barangay Dila ng 65 sacks ng organic fertilizer. At sa kagandahan loob ng Bureau of Soils and Water Management Program ay nabahagi ng 500 bag ng Verbicas, 50 packs ng microbial inoculant, 50 bags of urea, 50 bags of 14, 14-14 at 50 liters of Vermidea sa mga magsasaka ng Barangay Dila sa ilalim ng Expanded Modified Rapid Composting Project. Ang irrigation canal po ng Barangay Dila ay pinaayos din mula sa bondong ibinigay ng National Irrigation Administration. Nagkaroon din po ng survey sa 15 barangay patungkol sa animal population at kasabay nito ay ang pamimigay ng dog card registration. 915 na aso naman na nabahagian na anti-rabies vaccination sa ating bayan. Patuloy din po ang monitoring ng mga price commodities sa ating Bay Public Market. Kasama sa monitoring na ito ay ang inspection ng meat certificate at shipping permit upang masigurado na ligtas ang mga karne na nabibili sa ating palengke. Nabahagi din po ng salt fertilizer sa mga coconut growers sa Barangay Santa Cruz at Barangay Trangka. 2,000 coffee seedlings po ay naipahimagi din sa mga farmers ng Barangay Santa Cruz ang ating pong provincial office upang masigurado ng ating mga kabataan ay maagang mamulat sa backyard gardening ay nabigay din po ng mga buto ng gulay sa mga school gardens. Nabigay din ng hybrid corn sa Barangay Tagumpay, Barangay Trangka at Barangay Biting. Samantalang kasabakatings naman ang ipinamahagi sa Barangay Dila at Barangay San Antonio. Sa pagyayabong naman ng ating tilapia industry ay namahagi ng 60,000 tilapia fingerlings kung saan 12 na maing isda mula sa Barangay Santo Domingo ay nakinabang. Ang mga fingerlings po yan ay kaloob ng Bureau of Fisheries and Aqua Resources. Sa mga nabanggit po ng mga proyektong may kinalaman sa agricultural sector ng ating bayan, ito po ay nagbigay pag-asa para sa bawat pamilyang umaasa sa ani ng bukid at dagat maging sa mga consumers na bayenyos. Dumako po tayo sa ating Municipal Civil Registrar at ang ating bayan po ay kabilang na may batch request entry system o BREX na tinatawag po natin. Isa itong paraan kung saan mas kumbinyente sa ating mga kababayan ang pag-apply ng mga dokumento sa NSO. Noong 2011 ay may total na 963 na bayenyos ang nakinabang po sa programang ito. Samantalang ngayong 2012 ay 3,051 na nakinabang. Isa sa pakinabang po ng BREX na ito, bukod sa mas kumbinyente na paraan na pagkuha ng dokumento, ay meron din po pumapasok sa ating kaban ng bayan sapagkat 70 pesos po ang kabuuang babayaran. Sa 70 pesos po na kabuuang babayarin ay pumapasok sa ating kaban ng bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng selebrasyon ng Civil Registry Month, ay nagkaroon po tayo ng pre-registration of live births na kung saan noong 2011 ay may 233 ang nagpatala at 125 katao naman ngayon 2012. Noong nakaraang Agosto 11, 2012 ay dinaos po natin ang mobile passport service sa pakikitulungan ng Department of Foreign Affairs. Alam naman natin kung gaano kahirap o abala para sa atin ang pagkuha ng passport. Ngunit dahil sa nasabing proyekto ay may 210 na bayenyos po ang nabayaan ng passport na ito. At isang mahalagang programa po ng personal na inyong lingkod kasama ang aking pamilya ay ang kasalang bayan na naging tradisyon po namin. Nais ng aming pamilya na maayos ang pagsasama ng bawat isang bayenyos. Noong po 2011 ay may 65 pares ng aming pinakasal at 2012 po ay 59 na pares.
hangarin po namin na maging legal ang pagsasama ng bawat isang bayenyos na hindi po pasad dito sa ating bayan. Isang salamin na masiglang bayan ay ang malulusog na katawan at malinaw na kaisipan ng bawat bayenyos. Ang ating Municipal Nutrition Council Office ay aktibo nagpapatupad ng mga programang may adhikain na masiguradong ang nutrisyon ng bawat bayenyos, lalo na ang mga kabataan ay hindi na isasantabi. Sa kasalukuyan po ay may ongoing monitoring ng national nutritional status ng mga bata 0 to 71 months old tuwing katapusan ng buwan. Nagkaroon din po ng regular supplemental feeding program mula July to September 2011 sa 564 malnourished children sa 15 barangays at July to September 2012 na pinakikinabangan ng 485 malnourished children sa 15 barangay. Ang programa pong yan ay pinondohan ng ating pamahalaang bayan. 789 recipients naman na nakinabang sa 15 barangay sa pamamahagi ng Plumpy Dose Vitamins noong August hanggang September 2012. Sa tulong ng Rotary Club of Bay, Rotary Club of Lane Ginto, Manila, ay meron pong 40 household sa Barangay Dila ang nakabitan ng deep well at nabigyan ng Genmatic. Sa kasalukuyan po, ay meron tayong ongoing special supplemental feeding program sa Barangay Masaya at Dila sa kagandahan po ng Rotary Club of Makati, Mid Johnson, and Kabisig ng Kalahi Foundation. Mayroon din micronutrient and kalinga distribution na sinumula noong February na ang mga beneficiaries ay mga 6 months old hanggang 5 years old sa 15 barangay na yun naman po ay sa tulong ng Provincial Office at ng Provincial Nutrition Office. Patuloy din po ang mga mothers classes sa bawat barangay na siyang pinagtutulungan po ng ating Municipal Nutrition Action Officer at ng ating Municipal Health Office. Mayroon din pong 55 food vendor beneficiaries mula sa food vending and livelihood project na nagsimula pa noong 2011. At pinagmamalaki po ng ating pamahalang bayan na noong August 6, 2012 ay binigyan ng recognition ng Provincial Nutrition Office ang ating bayan bilang First Outstanding Municipality for Best Implementation of Nutrition, at ang Barangay Masaya naman po ay ang First Outstanding Barangay for Best Implementation of Barangay Nutrition Program.